Praise God. So, hindi ko na po patatagalin. Let us open our Bible. Kung meron po tayong Bible dyan. Let us open po sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Dalawang verse lang po ang babasahin natin. So, babasahin ko po dito sa NIV translation. Ang sabi po dito, For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace, there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your word. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, lalong-lalo na sa aming understanding. Buksan mo po ang aming kaisipan at ang aming mga puso na maintindihan namin ang inyong mga salita, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. So, batiin mo yung katabi mo, advance Merry Christmas. Ayan. Hallelujah. Diba? Parang ramdam na natin yung yung spirit of Christmas. Hallelujah. So, since Christmas season natin, so lahat po ng mga message na mensahe natin is all about Christmas. Amen? So, yung binasa po natin sa passage na ito, sino po dito na magpapasko na pero parang you are still in trouble? Ha? Marami yatang nag-amen na. Yung pag meron ka pa rin trouble na dala-dala, bit-bit hanggang ngayon, magpapasko na. Amen? Parang ang bigat-bigat pa ng trouble na yan. Amen? Pero sino dito ang naniniwala na yung trouble na yan ay hindi magtatagal sa'yo? Hindi yan mananatili sa buhay mo. Amen? Yung bang malalampasan mo, yes, dadaan yan. Lahat naman tayo nakakaranas ng trouble sa buhay. Diba? Merong mga personal na trouble. Diba? Pag sinabi nating trouble, yung bang mga aberya sa buhay natin, mga problema. Diba? So, ano ba yung mga nararanasan nating mga personal problems, kapatid? Ha? Meron tayong mga personal problems. Alam ko na, nakangiti ka lang ngayon, pero meron ka mga personal problems para dinadaan mo na lang sa ngiti. Diba? Meron ditong iba na problema ka sa babayarin mo sa kuryente, sa tubig, di ba? Yung mga, sabihin na lang natin, yung si mga Judy tsaka si Jonah, nag-abot na. Di ba? So, personal problem yan sa tahanan mo. Amen. Kasi mamumblema ka, saan kaya ako kukuha nito? Amen. Kumbaga, short. Sabihin mga nanay, nakaka-relate tayo, no? Short. Nasa-short ka, yan, no? And sometimes meron health problem pa, no? Meron ba dito yung meron kang health problem, inaatake ka ngayon ng karamdaman, Diyos ko, magpapasko pa naman, tapos may karamdaman? Amen? O meron kang problema, personal problem mo sa career mo, hanggang ngayon, nagja-job hunting ka pa rin, wala ka pang trabaho? Amen? And then, meron ding problema sa mundo. Diba? Naniniwala ka ba na ang problema sa mundo, minsan naapektuhan tayo? Diba? Kahit sa bansa nga natin, no? Hindi tayo pwede na sa bansa natin, pag may problema, ini-ignore mo lang. Talagang naapektuhan ka, lalong-lalo na. Mahilig ka mag-Facebook, diba? Kung ano yung mga trending na mga balita, mga latest news, mababasa mo talaga yan, kapatid. Diba? At hindi pwedeng hindi ka maapektuhan. Kasi bakit? Pilipino ka, nasa Pilipinas ka. Amen. Diba?
nandito ka sa bansang ito. Kaya kung ano man yung problema ng ating bansa, minsan naapektuhan ka, lalong-lalo na sa mga politika. 'Di ba, kapatid? No? Ngayon, medyo first night natin, 'di ba? Nabanggit nung nagtuturo sa atin na medyo magulo yung ating bansa ngayon, 'di ba? Lalong-lalo na papalapit na yung eleksyon. Kaya kailangan nating mapagtunggumpayan ang troubles na yan, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, bilang mamamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi pwedeng isabalang bahala mo yan kasi Pilipino ka eh. 'Di ba? We are praying for our country. Amen? 'Di ba? Lagi tayong nananalangin para sa ating bansa kasi gusto natin yung kapayapaan sa ating bansa. Gusto natin ang kaayusan sa ating bansa. 'Di ba? Amen. Kung ano-anong mga problema sa ating bansa, mga patayan dito, patayan doon, kahirapan. 'Di ba? Mga kahirapan na 'yan. Marami pang mga problema sa ating mundo. Praise the Lord. But it's already enough siguro. No, it's already enough ng mga troubles na yan, ma-personal man o problema sa ating kapaligiran. Kapatid, sino pa dito yung naghahangad ka pa ng trouble sa buhay mo? Hindi ka pa napapagod. Amen. Marami po talagang hindi ko na mababanggit lahat, pero alam ko marami. Amen. Praise God. But since naman na pinanganak tayo, we are already in trouble. Sinong naniniwala na simula nung pinanganak tayo, we are already in trouble dahil sa tinatawag na kasalanan. 'Di ba? So, nagkaroon ng problema yung ating mga buhay. But, kapag alam naman natin na kapag ang buhay ng isang tao ay nabalot sa kasalanan, during the time that we are in sin, hindi natin pa nakikilala ang Panginoon sa ating buhay, ay nasa kadiliman pa tayo. 'Di ba? Nasa kadiliman pa tayo. Ibig sabihin nun, madilim ang buhay mo noon. Nung hindi mo pa na-encounter si Lord. Hindi po literal na madilim, ha? Kumbaga ang buhay mo talaga. Amen? Magulo. Kapag sinabi mong nasa kadiliman yung buhay mo, magulo. 'Di ba? Walang kapayapaan. Amen. 'Di ba? Ganon talaga kapag nasa kadiliman ka. Amen. But ang sabi dito sa binasa natin na talata is, for to us a child is born. Kasi alam niyo po nung panahon na ito, si Prophet Isaiah, isa siyang sugo ng Panginoon, no? Kasi hindi naman si Lord ang direct na magsasabi. So during that time, sa government ni Judah, magulo yung kanilang pamahalaan. Yung kanyang pamumuno, magulo. So, ang Panginoon, ano mang kaguluhan sa buhay natin, ano mang kaguluhan na nangyayari sa buhay natin, naniniwala ka ba na ang Panginoon alam niya? Alam niya yung trouble ng bawat isa. Alam niya yung problema mo, kahit hindi mo pa sabihin sa tao yan, alam ng Panginoon. Amen. 'Di ba? Kasi wala ka namang maitatago kay Lord eh. Amen. So yan po ang nangyayari. Yan po ang nangyayari ngayon, sinugo ng ating Panginoon, si Prophet Isaiah, nakausapin niya si Judah. Kasi si Judah at that time, namumblema siya sa kanyang pamumuno. Kasi dahil sa kanyang matinding kalaban. Ang kanyang mga kalaban ay yung mga Assyrian. So, nakita yan ng Panginoon. Ang description ng mga Assyrian is, they were not nice people. So, kapag sabihin talaga natin they were not nice people, walang ibang dala yan kung hindi gulo talaga. Okay? So, si Prophet Isaiah, sinabihan niya si Judah that God has an answer.
Do you believe tonight that in every troubles that you have, there is an answer? Amen. At ang sabi ni Prophet Isaiah, God's answer is a child. At sino ang child na ito na binabanggit ni Prophet Isaiah? Diba? So, I know every one of us know this child. And this child, his name is Jesus Christ. Amen. His name is Jesus Christ. Kaya yung binasa natin po sa verse 6, ang sabi niya dito, "For to us a child is born." So ang child na ito is Jesus Christ. To us a son is given. 'Di ba? Yung buhay, yung batang ito talagang binigay ng kanyang ama para sa atin. To us. Sabihin mo nga, for me and to us. 'Di ba? So lahat tayo para ito sa atin. So merong bata, no? Merong bata at ang pangalan niya ay si Jesus Christ. So ito ay pinagkaloob para sa atin. And his name, ang sabi dito, and his name, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Grabe, no? Ibibigay pa lang si Jesus Christ, pero ang sabi na dito, and the government shall be on his shoulder. Diba? And nakikita natin, mapipicture out natin kung gaano ka-chaos ang government na yan. Amen. And his name shall be called. So dito natin ngayon makikilala itong batang ito na ipapadala para sa ating lahat. Amen. Number 1 po, this child, Jesus Christ, is called a wonderful counselor. Ano po bang pagkakaintindi natin sa wonderful counselor? He is called a wonderful counselor with an extraordinary strategy. Kasi nabanggit na po ni Prophet Isaiah na itong batang ito ay hindi ordinaryo. Merong malaking kadahilanan o purpose ang kanyang buhay kung bakit siya pinagkaloob sa atin. And he is not an ordinary child, but an extraordinary child. Amen? So, dahil binigay sa atin, it is a gift. Grabe, no? Kaya, nagse-celebrate talaga tayo ng Christmas kasi dito natin talaga maaalala na merong batang ipinagkaloob sa atin. Amen. He is the very gift for us. So, ang una po, a wonderful counselor with an extraordinary strategy. Kasi bakit? Si Jesus hindi nauubusan ng mga kaparaanan. Amen. Tayo, limited lang tayo, kapatid. No? Bilang tao, limited lang tayo. So, si Prophet Isaiah, he already predicted, no, na this baby will become an extraordinary strategist. Ang tawag niya. Yan, no? Tinatawag pa niyang master of strategy. Amen po ba? Talagang napaka ni Jesus, no, kakaiba talaga siya. Amen? Kaya you should be proud na naging followers ka ni Jesus. Kasi ibang-iba, sabihin mo sa sarili mo, iba talaga yung Diyos natin. Iba talaga si Jesus, you know? So, many of our situation that we are in trouble, lalong-lalo na if your situation is hopeless. Last Sunday, ang message po natin that Jesus is the hope. Di ba? So in our hopeless situation, there is an answer. And that is Jesus Christ. Amen? Kaya kapatid, walang hopeless situation sa atin dito. Kapag kilala mo ang batang ito na ipinagkaloob sa atin. Amen? Kaya tinanong ko kayo kanina, may problema ka ba? May mga trouble ka ba sa buhay mo? 'Di ba?
Kaya yung iba sa atin, kapag hindi kinakaya, di ba? Hindi kinakaya ang mga problema. So feeling nila very, very hopeless. Na kapatid, walang hopeless sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mga sa katabi mo, walang hopeless dito. Ha? Kasi ang ating Panginoon na pinaglilingkuran is our hope. Di ba? Hindi ka dapat magiging hopeless kasi bakit si Jesus pala hindi nauubusan ng mga strategy, ng mga kaparaanan para tayo makaahon doon sa ating mga problema. Amen. 'Di ba? Kaya Paskong Pasko, dapat yung mga problema natin, iiwan natin 'yan. Amen po ba? So sabi nga nung nagtuturo sa atin last Sunday, hindi lang naman ang problema ng tao is pera eh. Hindi lang naman nagpapaligaya ng tao is pera. Di ba? Pwede ka namang maligaya eh. Pwede ka namang happy. Lalong-lalo na if you are in good health. Wala kang karamdaman. Di ba? Dapat masaya ka. Dapat masaya ka. Nakakakain ka 3 beses sa isang araw. Di ba? Huwag mo munang problemahin kung medyo financially, tagilid yung finances mo, namumblema ka ngayon sa ibibigay mong pangregalo sa mga inaanak mo, huwag mo munang problemahin yan. Amen. 'Di ba? Kasi ikaw lang din mismo ang gumagawa ng sarili mong problema. Amen. Hindi lang naman yan ang problemahin natin, wala akong pamasko sa inaanak ko. No, mga inaanak naman, intindihin nyo naman. No? Kung nandito yung mga inaanak mo, intindihin mo naman. No? Mag-antay ka lang. Sabihin mo nga, kung nandito yung ninong-ninang mo, mag-antay ako. Amen. 'Di ba? So, walang sapilitan sa ganyan. Kasi material lang yan eh. 'Di ba? Material gifts lang yan. Hindi talaga yan ang pinaka-essence pag nag-celebrate tayo ng Pasko. Yes, masaya, 'di ba? Masaya na meron tayong natatanggap na regalo. 'Di ba? Kung every Christmas ka lang nakaka-receive naman ng regalo, 'di ba? Pero kapatid, hindi kasi yan talaga, no? Sabihin mo sa katabi mo para hindi umasa yan, no? Huwag kang umasa. Mag-antay ka lang. Amen. Sa mga regalo na yan, kasi material lang yan, kapatid. Amen. Tandaan natin, ang pinaka-regalo na natanggap natin ay si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ, wonderful counselor. Kapag meron kang problema, kapatid, kapag meron kang problema, kanino tayo lalapit? Amen? Kanino ba tayo lalapit kapag very hopeless na yung sitwasyon mo? Pagdating sa problema. Kaya sometimes we cannot survive kasi kung kani-kanino tayo lumalapit. Amen. Samantalang meron naman tayong Panginoong Diyos na hindi nauubusan ng mga kaparaanan. Amen. To help us. Kaya nga siya pinagkaloob sa atin. To become a wonderful counselor. Magka-counsel sa atin. Siya yung tutulong sa atin. Yung totoong tulong talaga, kapatid. Amen. Praise the Lord, no? So, let us follow Him. Let us follow Him. Sundin natin si Jesus Christ. Amen? Kaya, bibigyan ko lang kayo ng halimbawa, yung mga life group leader natin. Diba, sometimes they instruct us, no? They counsel us. Sino dito yung madalas kang kina-counsel ng life group leader mo, yung cell leader mo? Diba? Kapatid, sumunod ka. Kasi bakit? God is using them, no? Para i-counsel ka sa problema mo. Tayong mga Kristiyano, kapag meron tayong mga problema, huwag agad tayong lumapit sa hindi naman Kristiyano. Amen. 'Di ba? Kasi kung ano-ano lang i-advise sa iyo, no? Mga kabataan, when you encounter problems, troubles in your family, no, huwag agad sa mga barkada na wala naman sa Panginoon. 'Di ba? Tagay lang ang iaalok niyan sa iyo. No?
Amen ba? O sige pare, tagay mo lang yan. No. Yan lang ang may aalok nila sa inyo. Pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, amen, kapag lumapit tayo kay Jesus, siya ang makakatulong sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya alam mo yung mga kasama mo sa life group, regalo yan sa'yo kasi yan yung magiging barkada mo. Sigurado yan, hindi ka ipapahamak lalong-lalo na kapag meron kang life group leader. Amen? Sila yung parang Prophet Isaiah sa buhay ninyo. Amen? Na ginagamit ng Panginoon para tulungan ka sa mga problema mo. Amen? Praise the Lord. So anong pangalawang tawag ng batang ito sa talata na binasa natin? Mighty God. He is a mighty God. Kanina, wonderful counselor, ano? Pangalawa, ito, a mighty God that will defeat, no? A mighty God, kaya tinatawag siyang a mighty God that will defeat the enemy. So nabanggit ko kanina doon sa sitwasyon nila ni Judah, no, sa kanyang pamumuno, talagang meron silang matinding kalaban. But there's Prophet Isaiah who counseled Judah. No, kinounsel niya si Judah na kailangan magtiwala ka sa Panginoon. Tiwala, yung word na tiwala, kapatid. 'Di ba? Marami tayong kalaban sa buhay natin. Amen. Kaya ang kailangan po natin ay magtiwala. Kaya sabi ni Prophet Isaiah kay Judah, you have to trust God's strategy. At ang strategy ng Panginoon ay magtiwala ka sa isang bata. Diba kung ikaw kaya pagsabihan yan, parang magdadalawang isip ka, bata. Ang tindi na ng kalaban ko, pero bata ang ipapadala. But you have to trust. Kasi bakit? Yun yung strategy ng Panginoon. So yun ang sabi ni Prophet Isaiah kay Judah. Amen. Kasi there are certain problems talaga din, no, na mai-encounter natin sa buhay. And you don't know whom to trust. Diba? Merong mga matitindi tayo mga problema na naiinkwentro sa ating buhay. Pero kapatid, hindi mo alam, kanino kaya ako magtitiwala? Kanino ko kaya ipagkakatiwala ito? Amen? Bigyan ko kayo ng halimbawa. If there are some people, no, na nagka-problema sa marriage, 'di ba? Medyo major problem 'yan, ano? So, kanino ka ba dapat magtitiwala? Mahirap 'yan, no, mga problemang ganyan. Lalong-lalo na kapag mayroong mga anak. 'Di ba? So naaapektuhan. Kapag marriage na ang nasisira. Sinusubok. Sabihin na lang natin sinusubok. Yung relasyon ng pamilya, sinusubok. Mabigat po yan, kapatid. Pero kanino ba tayo dapat magtitiwala? Sinong makakatulong sa atin? Personal problem. Kapag meron kang mga personal na problema sa sarili mo na hirap ka, lalong-lalo na yung, alam mo yung mga addiction problem? Ano? Talagang hirap na hirap ang isang taong maka-recover kapag addiction na. 'Di ba? Yung halimbawa na lang yung addict sa drugs. No? Banggitin ko na lang kasi kapag ang isang tao ay nalulong sa droga, mahirap po. 'Di ba? Merong proseso diyan para ma-cure siya doon sa kanyang addiction. 'Di ba? Ang taong 'yan kailangan i-rehab, 'di ba? Sometimes ayaw pa talaga ng iba kasi nahihirapan sila Sometimes we will depend on our own. Nagdidepende tayo sa sarili nating understanding, sarili nating lakas. Tama ba? Mga kapatid? Yung mga major problems na yan, no? But you cannot defeat us alone. Hindi mo kaya mapagtagumpayan yan, kapatid. But there is our mighty God. Amen?
na tutulong sa atin to defeat the enemy. Kaya yun yung sinabi ni Prophet Isaiah kay Judah na, kanino ka ba magtitiwala? Kasi nagsusumbong siya na, meron kaming kalaban, matindi yung kalaban namin. 'Di ba? Alam naman natin na meron talaga mga kalaban na hindi titigil hangga't hindi ka mapapatumba. Amen. Amen. Just like our government, 'di ba? So hindi talaga marami talagang kalaban ang ating bansa. Amen? Maraming kinakaharap. Ang tinatawag natin yung maraming kinakaharap na mga problema. Even yung mga namumuno sa atin, kanya-kanya na lang bangayan, di ba? So, mahirap magtiwala. Paano kaya tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa kung mismo ang mga namumuno sa atin, di ba? Bangayan dito, bangayan doon. Wala tayong sometimes, pag nakikinig tayo ng balita, parang wala na tayong naririnig na mga good news. Puro na lang bad news. Amen? Kasi ang dami talagang atake ng kaaway. So, our God, He has all the power necessary for whatever problems you face. Dahil makapangyarihan yung Diyos natin. Amen. Kaya kayang-kaya niya patumbahin yung kaaway natin, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kapag may problema ka, hindi ka dapat nag-iisa. Hindi mo dapat sinasarili. Because we have a mighty God. No, we have a mighty God that will defeat our enemy. Amen ba? Kaya wag mong sarilinin. Dapat masaya ka na every troubles that you have, every problems that you have, meron palang isang Hesukristo na pinadala ng kanyang Ama. Pinadala para sa atin, para sa kaligtasan nating lahat. Amen. Hallelujah. So pangatlo, dito na po tayo sa pangatlo. Ang una, He is a wonderful counselor. Pangalawa, He is a mighty God. And pangatlo, He is the everlasting Father. Pag sinabi po nating everlasting Father, the everlasting Father who takes full responsibility in us. Grabe, no? Yung tinutukoy ni Prophet Isaiah dito, yung katangian ng isang tatay na kaya niyang proteksyonan ang kanyang pamilya. Takes full responsibility. 'Di ba? Mga tatay, nakaka-relate kayo, ginagawa niyo lahat para maproteksyonan ang pamilya mo. Amen. Kaya yan po yung karakter yan po yung katangian na meron si Jesus. Kahit sabihin natin, He is a child. Pero alam mo, napakalaki ng kanyang purpose. Amen? Magiging tatay. Alam niyo, kaya yung ating presidente, tinatawag nating ama ng ating bayan, di ba? Kaya hindi po madali ang responsibilidad niya bilang ama ng ating bayan. So how much more this Jesus, na He will take the full responsibility in us bilang everlasting Father. Amen? Hindi po hanggang dito lang ang pagiging ama niya sa atin. But yung pagiging ama niya sa atin, ang sabi sa everlasting, walang katapusan. Forever and ever siyang magiging ama natin. Amen? Diba? Napakapalad po natin, kapatid. Kasi merong pinadala sa atin na magiging ama nating lahat. Who will protect us. Amen? Hindi ka, yung bang care, yung care niya maramdaman talaga natin. At alam naman natin kung gaano ka-compassionate si Jesus. Gaano siya ka-compassionate
lalong-lalo na, sabi nga sa Bible, di ba, mahal na mahal ni Jesus yung mga wala ng mga asawa, yung mga balo, at yung mga bata na wala ng mga magulang. Amen. 'Di ba na napaka-bless natin kasi merong Jesus Christ na magiging ama nating lahat. Na magiging ama natin forever and ever. Amen? Kaya tinatawag siyang everlasting Father. Walang katapusan ang kanyang pagiging ama sa atin. Amen? Hallelujah. Even if He is a child. Pero grabe yung pagiging siya. Magiging siya sa atin. 'Di ba? Prophesied pa lang siya na ibibigay sa atin. Pero nakita nyo naman kung ano yung pangalan na binigay sa kanya. Amen? But He is our everlasting Father. So just like a good father sa family, na kayang-kaya mo talagang proteksyonan ng pamilya mo, hindi mo pababayaan yung pamilya mo, gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Ganun po ang ating Panginoon. Ganun yung pag-care niya sa ating lahat. Amen. No matter what, no? Di ba, mga tatay, kahit anong mangyari, paglalaban mo yung pamilya mo. Di ba? Yung care mo sa pamilya mo, hindi mo papayagan o hindi mo hahayaan. 'Di ba? May mga ganyan, hindi ako makakapayag na merong mananakit sa mga anak ko. Tama ba? No, mga tatay ganun eh. Talagang ipaglalaban ka ng patayan. Amen. So ganyan po yung ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Parang isang agila, no, parang isang ibon na talagang poproteksyonan niya yung kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang mga wings, no? Iko-cover niya yan yung kanyang mga anak. Ganon din yung ating Panginoong Diyos. He will take full responsibility. Amen. And lastly, ang tawag sa kanya, a prince, the Prince of Peace. Ayan, no? So last Sunday, nabanggit yung pangatlong regalo? Kapayapaan. 'Di ba? So ang ating Panginoong Diyos is the Prince of Peace, who reconcile us while we are still His enemies. Kaya sabi ko nga, nung pinanganak tayo, we are already in trouble. Kasi bakit? Dahil sa kasalanan. Amen? Pero, merong Jesus Christ na pinadala sa atin to become the Prince of Peace. Siya yung magdadala sa atin. Siya yung mag-aahon sa atin sa kaguluhan ng buhay natin. Kaya tinatawag siyang Prince of Peace. Kasi sabi ko nga, ang isang tao na nababalot sa kasalanan, na nasa kadiliman, magulo talaga ang buhay. Kaya merong Jesus Christ na tinatawag na Prince of Peace para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ma-reconcile tayo. Yun ang kailangan na gagawin para ma-reconcile tayo, manubalik tayo sa piling ng ating Panginoon. Ang isang tao, the moment ng isang tao ay nabalot sa kasalanan, na tayo po ay tinatawag na kalaban ng Panginoon. Kasi bakit? Nawalay tayo sa presence ng Panginoon. Nawalay tayo sa kanyang presensya. Because of that. Kaya merong reconciliation na nangyayari. And there is a child named Jesus Christ na tinatawag na Prince of Peace that will reconcile us para tayo ay manumbalik sa presensya ng ating Panginoon at hindi na tayo magiging kaaway ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Matindi pala, no? Nung nagkasala pala tayo, nagiging kaaway tayo. Lahat ng wala sa presensya ng Panginoon, kaaway ng Lord. Amen. But because of Jesus Christ, tandaan po natin yan, kapatid, because of Jesus Christ, dahil sa kanyang buhay,
tayo po ay binalik niya. Dahil sa Kanya, tayo po ay nanumbalik sa Kanyang presensya. Amen? Kaya hindi po material gifts lang ang iniisip natin dapat pagdating ng Kapaskuhan. Amen? Hindi po talaga yung pinaka-essence eh. Kung sa Bisaya yan, pakapin lang na. No? Pakapin lang. Free lang yan. But the very essence, bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas? Because of the child, Jesus Christ, na pinadala sa atin para magiging counselor natin, wonderful counselor, para magiging mighty, no? Mighty God, na magtatanggol sa atin, kapatid. Amen? Merong Diyos na magtatanggol sa atin sa anumang sitwasyon ng buhay natin kasi marami tayong kalaban. Sa mundong ito, marami tayong kalaban. Amen? Yung mga problema, may mga kalaban yan eh. No? Yan yung nagpapa-challenge sa buhay natin, kapatid. 'Di ba? Yan yung nagpapa-challenge sa atin. And then pangatlo, we have the everlasting Father. Tinatawag siyang everlasting Father, kapatid, dahil meron kang tatay na tatay mo habang buhay. Amen? Kung yung biological father mo, hindi mo makakasama habang buhay, pero meron tayong Diyos na makakasama natin habang buhay. Amen? Yung pagiging tatay niya, hindi kumukupas. Amen? Yun bang, we can rest in Him. We can rest in Him. Kapatid, we can rest in His presence. Kung ikaw pagod na, meron tayong tatay. Di ba? Lapit lang tayo sa tatay natin. Amen? Praise God. And we have the Prince of Peace. Ang tawag sa Kanya, He is the Prince of Peace. Kasi Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapatid. Kaya Siya mismo kapayapaan. Regalo sa atin yan. Na hindi habang buhay magulo ang buhay natin, kapatid. Amen? Gumulo yung buhay natin because you are in darkness. And there is a God, no, who take us out from that darkness at dinala niya tayo doon sa kaliwanagan. Amen? Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. In Luke chapter 2 verse 14, ang sabi dito, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. No? Glory to God in the highest. So ang message po, ang message na ito, meron pong dalawang response po dito. The first is yung glory to God in the highest heaven. Grabe no, yung ating Panginoong Hesus. Amen. Siya yung kataas-taasang Diyos. Yung ginawit natin kanina, kataas-taasang Diyos. May imagine mo, grabe yung prophecy na yan, yung child na yan na magliligtas sa atin. So, glory to God in the highest heaven. Kaya, karapat-dapat lang, kapatid, na pinupuri natin ang ating Panginoon. Amen? Nagbubunyi tayo lagi sa Kanya bilang ating Panginoon. Na nung pinagkaloob siya sa atin, grabe, ito pala yung purpose niya. Binigay siya sa atin. Pahalagahan natin. Amen. Pahalagahan natin yung hindi lang natin siya ma-remember sa oras ng Kapaskuhan, kapatid, but we will remember Him every day sa buhay natin. Amen. Araw-araw, purihin natin ang ating Panginoon. No, the angel also said, on earth, peace among those with whom He is pleased. No? Siya yung ating kapayapaan. Regalo yung kapayapaan sa atin. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya pagdating po sa, dito na po ako magtatapos, pagdating po sa Kapaskuhan, kapatid, uulitin ko, hindi lang po ang mga regalo, mga material na regalo ang magpapaligaya sa atin. Amen? Kung hindi isipin natin, sino ba yung pinakaregalo na natanggap natin sa ating buhay? Yung pinakaregalo na pinagkaloob sa atin.
Yan ay walang iba kung hindi ang bata, no? Ang batang yan na tinatawag nating Jesus Christ. Pinangalanan siyang Jesus Christ to become our wonderful counselor, our mighty God, our everlasting Father, and the Prince of Peace. Amen. Tayong lahat po ay tumayo sa gabing ito. He was called Prince of Peace to reconcile us. Pumunta siya dito, hindi lang para mabuhay para sa atin. But pumarito din siya para mamatay sa atin, kapatid. Amen? In Romans chapter 5, verse 8, sabi niya, God shows His love for us in that while we were sinners, Christ died for us. Namatay siya doon sa cross sa Kalbaryo para sa kaligtasan nating lahat. Grabe yung ating Panginoon, ano? Kailangan niyang maisilang kasi napakalaki na ng purpose para sa ating lahat. And then He died on the cross para pa rin sa ating lahat. Amen. Kaya alam niyo po, kapatid, kung nais po natin sa gabing ito, sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya, because I know, yung mga troubles natin, kapatid, sometimes you don't know how to handle your troubles. But there is a God whom you can trust. Nais nating sumunod sa Panginoon, magtiwala. You can rest in His presence and to bow down before Him. Nararapat lamang nasambahin natin ang ating Panginoon. Dahil dakila siya. Dakila yung ating Panginoon. So tonight, if you want Jesus Christ to be your Lord and your Savior, dahil yun ang pinakamatinding regalo sa ating lahat. If you want to receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, para sumunod ka sa Kanya, close your eyes at sumunod ka sa akin sa mga panalangin. Amen. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. Ako'y nawalay sa inyong presensya at higit sa lahat nagiging kalaban. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil gustong maranasan, Panginoon, na manumbalik sa presensya mo at hindi na mawawalay pa sa inyo habang buhay. Maghari ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Kung ginawa niyo po yung panalangin na yan, congratulations po sa inyo dahil hindi ka bibiguin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi ka bibiguin at yan ang pinakaregalo mo sa Paskong ito. Amen. You have that Jesus Christ in your life right now. At hayaan mo ang Panginoong Diyos na maghari sa buhay mo. Amen. Let Him be your wonderful counselor. Let Him be the mighty God in your life. Let Him be your everlasting Father and the Prince of Peace in your life. Amen. Mararanasan mo ang tunay na kapayapaan sa buhay mo ngayon na nasa presensya ka na ng ating Panginoon.
Amen? So let us pray. Father, we thank you, Lord, tonight sa mensaheng ito, O Diyos, na ikaw ang pinakamatinding regalo na natanggap namin, Panginoon, sa aming buhay. That, Lord, truly that you are the very reason for this Christmas, O God. Sapat na ikaw ang tanggap namin, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at sa pagligtas mo sa amin, Panginoon. Thank you for giving us this life. Thank you, Lord, sa paghahari mo sa aming lahat. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming dinadakila. Salamat sa pagdala mo sa amin, Panginoon, sa inyong kaharian. That, Lord, your government will continue to increase, O Lord. Your government will never end. Salamat na ikaw ang aming hari. Hari sa mga hari, ikaw ang aming Diyos. Diyos sa mga Diyos. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat na aming kaisa-isang kataas-taasan Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, everybody says, Amen and Amen.